Sa mga sandaling ito, naglabas ng agarang pahayag sa Washington na gumawa ng huling habilin at lumayo sa mga social media. Ang kagawaran ng Estado ng United States ay naglabas ng agarang pahayag sa mga Amerikano at nanawagan sa kanilang mga mamamayan na lisanin ang Rusya sa lalong madaling panahon. O di kaya'y magtago at huwag magpakita kahit sa social media. Sabi ng kagawaran ng Estado, tumakas kayo mula sa Rusya o kung hindi kaya sikaping hindi mapansin ng mga ahensya ng seguridad ng Rusya. Ang opisyal na dahilan ay ang digmaan ng Rusya-Ukraine, panganib ng biglang pag-aresto, limitadong tulong konsulado, at parusang nagpapahirap gumamit ng bank card. Kasama rin sa mga dahilan ang potensyal na banta ng mga teroristang pag-atake. Sinabi rin ng intelihensya ng Ukraine na naghahanda ang Kremlin ng provokasyon na magdudulot ng maraming biktima sa teritoryo ng Rusya. Inilagay ng United States State Department ang Rusya sa ika-4 na antas ng seguridad at sinabing hindi dapat pumunta roon sa anumang pagkakataon. At kung nagpasya na kayong pumunta, responsibilidad nyo na yon at hindi tiyak na matutulungan kayo ng mga autoridad ng United States kahit papaano. Ngunit kapansin-pansin din na lumabas ang balita kamakailan na ang Federal Security Service sa Rusya ay nakapatay ng 3 pinaghihinalaan sa loob lamang ng 1 linggo habang inaaresto. At lahat ng napatay ay pinaghinalaan ng paranoid na Kremlin na naghahanda ng sabotahe sa utos ng Ukrainian intelligence laban sa kasalukuyang pamahalaan ng Rusya. Ipinapakita nito ang tindi ng paranoia ni Putin at ang kawalang hanggan ng batas sa Rusya. Ang pangalan ko ay Alexei Pechi. Talakayin natin ang paksang ito ng sabay-sabay. Pero bago tayo magsimula, hinihiling ko sa inyo na mag-subscribe sa channel na ito, mag-like at mag-iwan ng kahit anong komento sa episode na ito. Malaking tulong ito sa pag-share ng video at mag-subscribe din kayo sa aking Telegram channel na Pechi News. Makikita ang link sa video description. Nanawagan ang kagawaran ng Estado ng Amerika sa kanilang mamamayan na lisanin agad ang Rusya dahil sa panganib ng terorismo, arbitraryong pag-aresto, at ilegal na pagpapatupad ng lokal na batas. Para sa mga magpapasyang manatili, inire-rekomenda na gumawa ng huling habilin, ihanda ang lahat ng kinakailangang dokumento, at limitahan ang paggamit ng social media. Binibigyang diin ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na dapat isaalang-alang ng lahat ng Amerikano ang mga panganib tulad ng ilegal na pag-aresto, pag-uusig ng puwersang pansiguridad ng Rusya, arbitraryong pagpapatupad ng batas, at posibilidad ng mga teroristang pag-atake sa malalaking lungsod. Limitadong tulong konsular dahil sa bawas na tauhan ng United States Embassy sa Moscow at pagsasara ng mga konsulado sa bansa. Para sa mga Amerikano na nananatili sa Rusya, inire-rekomenda ng kagawaran ng Estado na gumawa ng testamento at tukuyin ang mga benepisyaryo ng insurance. Ihanda ang mga dokumento at mga plano sa paglikas. Limitahan ang aktibidad sa social media. Sundin ang mga tagubilin ng lokal na autoridad at maging mapagmatsyag sa kanilang paligid. Dagdag pa, sinabi ng kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na hindi nila matutulungan ang mga pipiling manatili sa Rusya at maaaring makaranas ng panunupil mula sa rehimen ni Putin. Tinuring ng Estados Unidos ang Rusya bilang ika-4 na antas ng panganib at pinayuhang huwag itong bisitahin. Sinabi kamakailan ng serbisyo ng panlabas na paniniktik ng Ukraine na naghahanda ang Rusya ng malaking provokasyon na magdudulot ng biktima sa Bago Enero 7 upang hadlangan ang mapayapang negosasyon sa tulong ng Estados Unidos. Narito ang pahayag ng serbisyo ng panlabas na paniniktik ng Ukraine matapos ang tinatawag na pag-atake sa tirahan ni Putin. Itinatala namin ang pagpapakalat ng Kremlin ng bagong peke at pineking impormasyon para ihanda ang mga Ruso at dayuhang tagapanood sa posibleng paglala ng sitwasyon. Malaki ang posibilidad na magtuloy mula sa manipulasyong epekto patungo sa armadong provokasyon ng mga espesyal na ahensya ng Russian Federation na magre-resulta sa malaking bilang ng mga biktima. Batay sa datos ng Sluzhba Vneshny Razvedki, posibleng targetin ng teroristang atake ng Rusya ang isang dambana o estrukturang may mataas na halaga at simbolikong bigat, nasa loob man ng Rusya o pansamantalang sinakop na teritoryo ng Ukraine. Para pekein ang mga ebidensya ng pagkakasangkot ng Ukraine, balak gamitin ang mga piraso ng mga drone na gawa sa kanluran na dadalhin sa lugar ng provokasyon mula sa linya ng labanan. Ayon sa United States State Department, hindi kinikilala ng Russia ang dual citizenship ng United States at Russia, kaya maaaring ipatawag sa militar ang may dalawang citizenship. At ito pa ang isa pang kawili-wili na nasa sitwasyon. Sinabi ng pinuno ng Ukrainian Military Intelligence
na si Kirill Budanov na plano ng mga Ruso na magmobilisa ng 400,000 tao sa 2026. Sabi ni Budanov, nagpapakita ito ng determinasyon ng militar at liderato ng Russia na ipagpatuloy ang labanan at punan ang malaking pagkalugi sa harap sa pamamagitan ng bagong recruitment ng sundalo. At kahit na natutupad ang mga plano, hindi maayos ang proseso ng pagre-recruit sa Russia. Sa tanong kung may problema ang Moscow sa pagre-recruit para sa digmaan, positibo ang sagot ni Kirill Budanov. Sabi niya, nauubos na ang gustong mamatay para sa ambisyon ni Putin, kaya napipilitang taasan ng pamahalaang Ruso ang alok para bilhin ang katapatan ng mamamayan. Ngunit sa parehong panahon, sinabi ni Budanov na maaaring magdeklara ang Russia ng panibagong yugto ng bahagyang mobilisasyon sa taong 2026. Sinabi ng United States State Department sa mga may Amerikanong at Rusong pasaporte na tumakas dahil maaari kayong mamobilisa. Nagpaalala ang kagawaran ng Estado ng Estados Unidos na maaaring maaresto kahit sa mapayapang protesta, pagkuha ng litrato ng pulis o militar, o pagsuporta sa lesbian, gay, bisexual, transgender rights. Bukod pa rito, hindi gumagana ang mga Amerikanong credit card sa Rusya at limitado ang mga biyahe sa eroplano. Pinapayuhan ang mga Amerikano na nananatili sa Rusya na planuhin ng mag-isa ang kanilang pag-alis at huwag umasa sa buong tulong mula sa embahada. Para sa mga pinakabagong abiso sa emerhensya, inirerekomenda sa mga Amerikanong mamamayan na gumamit lang ng website ng kagawaran ng Estado. At pagkatapos ay magbibigay sila ng sipi mula sa website ng kagawaran ng Estado ng Amerika na napakamakatotohanan. Huwag pumunta sa Rusya sa kahit anong dahilan. Ang Embahada ng Amerika sa Moscow ay may limitadong kakayahan sa pagbibigay ng tulong sa kaso ng pagkakaaresto ng isang mamamayang Amerikano. Walang anumang garantiya na bibigyan ng pamahalaang Ruso ang Embahada ng Amerika ng konsular na akses sa mga naarestong mamamayang Amerikano. Maaaring makulong ng buo ang mga mamamayang Amerikano at mataas pa rin ang panganib ng hindi makatarungang pag-aresto. Kahit mapatunayang hindi makatarungan ang kaso, walang garantiya ng pagpapalaya. Madalas imbestigahan at takutin ng mga opisyal ng Russia ang mga Amerikanong mamamayan kahit walang dahilan. Inaaresto ng mga ahensya ng seguridad ng Russia ang mga mamamayang Amerikano sa mga maling paratang, tinatanggihan silang bigyan ng makatarungang pagtrato at hinahatulan sila ng walang sapat na ebidensya. Nagsisimula ang mga autoridad ng Russia ng mga kahina-hinalang investigasyon laban sa mga mamamayang Amerikano dahil sa kanilang gawaing panrelihiyon. Iniimbestigahan, tinatakot at inaaresto sila ng mga autoridad ng Russia. Tumutukoy ito sa dating at kasalukuyang empleyado ng pamahalaan at sandatahang lakas ng Estados Unidos, pati na rin sa karaniwang pribadong mamamayan ng Amerika. Kilalang ginagawa ng mga autoridad ng Russia ang di makatarungang pag-aresto sa mga Amerikano at ginagamit silang panagot o pambarter. At sa huli, idagdag ko na lang ang kaugnay na balita. Ang antas ng paranoia sa Kremlin ay sobra na talaga. Sa bisperas ng bagong taon, lumabas ang balita na ang mga tauhan ng Federal Security Service ng Russia ay binaril at napatay sa pag-aresto ang ikatlong mamamayan ng Russia sa loob ng 1 linggo na inakusahan ng paghahanda ng sabotahe. At lahat ng tatlo ay napatay. Ayon sa Federal Security Service, iniutos ng mga espesyal na serbisyo ng Ukraine ang mga pagsabog at iba pang sabotahe. Heto ang pinakahuling insidente noong Disyembre 30 sa Kabardino-Balkaria, kung saan pinatay ng Federal Security Service ang isang lalaki na ayon sa kanila ay nagsanay sa kampo ng puwersa ng espesyal na operasyon ng sandatahang lakas ng Ukraine. Bumalik siya sa Rusya sa pamamagitan ng ibang bansa. Sa kanyang telepono, nakita ang mga mensahe sa Telegram kasama ang isang opisyal ng espesyal na serbisyo ng Ukraine. Mayroon bang mga ebidensya? Oo, syempre wala. Ito ang Rusya. Anong ebidensya? Hindi inirerekomenda ng Washington na pumunta ka sa bansang ito anumang oras. Dito ako maglalagay ng tutuldok. Ilagay ang opinyon at konklusyon sa comments, mag-subscribe, pindutin ang kampanilya at ilike ang episode mga kaibigan. Kung nagustuhan at nakatulong sa inyo ang episode na ito, suportahan ang YouTube channel sa pamamagitan ng donasyon o pagiging sponsor gamit ang mga link at detalye. Sa video description nakalagay, suportahan ang channel ni Alexi Pechi sa anumang format na komportable sa inyo. Magpapasalamat ako sa kahit anong suporta mula sa inyo. Hanggang dito na lang. Ingatan ninyo ang inyong sarili. Paalam sa lahat.